Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang yaon, yung iba doon, mas may pakinabang pang stoplight kaysa sa kanila. That same night, walang matutulog. Andres, maghanap ka ng mahinga mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available, alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ang alas 12. Alas 2 na madaling araw, dumating naman ang engineering, nagpintura, natapos ng alas 7 ng umaga. Gusto kong gumising sila para lang silang binangungot at nagising na parang walang nangyari. Dahil ito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. Noong September 21. Nasaksiyan natin na maaaring maligaw ang kabataan ng ating lungsod, ng ating bayan sa pagmamanipula ng mga political interest ng ilan lamang. With that, those kids, and I pity the parents, with all honesty, I, for one, as a parent, hindi kaya na makapamerwisyo ng kapwa, makapamerwisyo ng kapaligiran, makapamerwisyo at makapanakit ng kapwa. Nakalulungkot isipin, isang pamilya ng bata ang nangungulila ngayon sa kanyang 15 anyos na anak. At the same manner, isang matanda naman na takot niya na mapangalagaan lamang ang kanyang hanap buhay, na gawa niyang ilagay ang batas sa kanyang kamay, na ngayon ay pamilya ay lumuluha din sa kalungkutan dala ng pagkakakulong ng kanilang. Nakakalungkot. There's too many noise. Hindi pa ba tayo nabibigay? That's why we in the city of Manila, we let them investigate. We let them do their job. And we, as elected officials, must do our job and obligations to the people of Manila. Kaya lahat ng dinistorbo, lahat ng ginulo, when Andres and I, Kenneth and I, that night, with Dennis, Biahe, and some others, I told them, bakit naman tayo ginanito sa Maynila? Hindi naman natin pinagdadamot sa kanino man na maipahayag nila ang kanilang damdamin o pagkadismaya. Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang yaon, yung iba doon, mas may pakinabang pang stoplight kaysa sa kanila. Eh, sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You paid for it. And I told them, that same night, walang matutulog. Andres, maghanap ka ng mahinga mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available. Gusto ko gumising bukas ng umaga ang mga taga-lungsod ng Maynila. Bago sila natulog, nalulungkot sila sa katayuang pisikal ng ating lungsod sa ginawa ng mga dumako dito sa Maynila. Gusto kong gumising sila para lang silang binangungot at nagising na parang walang nangyari. Yes, we did it. Salamat sa kanila. Alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ang alas 12. Alas 2 na madaling araw, dumating naman ang engineering. Nagpintura, natapos ng alas 7 ng umaga. Kung inyong susumahin
para lang kami hindi natulog ng gabi. Ngunit hindi nabanggit, parang hindi napansin. The day before that, hindi pa kami natutulog sa paghahanda ng MHD, ng MDRRMO, ng Red Cross na partner namin, kung saan nag-alay kami sa mga dadako sa Maynila ng doktor, ng nurses, ng EMS, pati ihiyang nila tubig upang maiparamdam sa kanila na welcome sila sa Maynila. For 48 hours, your city government did not sleep. But then again, those are water under the bridge. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Ngunit hindi lang pag-aari ng bayan ang nasira. Hindi lang mga pulis ang nagalusan, nasaktan. Ang mga damdamin ng mga magulang sa pag-aalala nila kung ano sasapitin ng kanilang mga anak na naligaw ng labis. Kaya, anyway, way forward. I hope marinig to na mga kabi-kabilang parte ng politika. Iba't ibang kulay ng politika. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi namin ipinagdadamot ang aming minamahal na lungsod at pamayanan. Punta kayo rito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. And I hope next time around, let's discipline ourselves. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo mismo bilang tao, tayo mismo magbago, magdisiplina, mag-usap. And this goes to the rich, to the middle class, especially the poor. Huwag na kayo magpa-angiogram sa pribadong ospital. May angiogram na ang lungsod ng Maynila. In the coming days, once we qualify with the particular numbers, we are going to conduct angioplasty. So if you are going to do angiogram at 35,000, 58,000 at 80,000 pesos sa Maynila, libre, walang bayad. And even if mangyari talagang barado ang puso mo, huwag kang mag-alala. Nagtabi na ang ating Manila Health Director, Grace Padilla, ng 25 million pesos pambili ng barbula nyo. So if you're going to spend, or what you could spend in the proper manner, spend 300,000, 500,000, or 1 million pesos para sa angioplasty ninyo, huwag na kayong tumosgas sa Maynila, libre ang angioplasty. Now, with our commitment to education, wala tayong pera. Yes, kayo magalala, makakaraos tayo. But we have to move on. We have to move fast. Because we've lost 3 years of our lives of stunted growth in the past administration. Now, why am I saying that? Before I left as your mayor in 2022, I committed myself to pamantasan lungsod ng Maynila. In fact, not only Lawag, I created an ordinance, passed it before the City Council
to make the old hospital ng Maynila to be converted as an educational facility wherein we can accommodate more doctors and nurses. We can be part of nation building by producing more doctors and nurses and medical students. From 300 based sa assessment ng PLM, pag naitatag natin next year ang Pamantasang Luzon ng Maynila, College of Medicine, or what you call PLM Academic Building for Health Sciences. At kilala nyo naman kami. Kung ano ang drawing, yun din ang mangyayari. We are going to push through with this. Why? We, as City Government of Manila, modestly aside, I think we are now the largest healthcare provider as local government unit in the entire country. And we must adapt to the demand by producing more doctors and nurses in the future or other medical allied field. Yan ang pangarap natin. Kanino? Sa anak nyo. Sa apo nyo. At magiging anak ng apo ninyo. Soon, they will have such school. At pag nangarap sila na maging doktor, hindi naman kayo mahirapan dahil available na in the coming years itong pasilidad para sa mga estudyante ng Pamantasang Luzon ng Maynila. Mga Manileño, mga manggagawa sa pangkalusugan, naibigay na rin natin yung 125 million pesos na PhilHealth share or professional fee ng ating medical and non-medical. At pumanatag kayo, malamang doblado to sa December. Mga kababayan, hindi lamang sa mga nabubuhay natin pinapakita ang Maynila ay may respeto sa kapwa, pati na rin sa mga pumanaw. Sa ating mga taga-Manila Boys Town, na mga nakatatanda doon sa luwalhati ng Maynila. Noong araw, pag namatay ang matanda, binabalot na lang sa tela. But now, through the leadership of Director J. De La Puente, sila ay nabibigyan ng desenteng burol at libing. Sa mga infrastruktura at kalinisan, hindi nagpapauli ang ating city engineering at city electrician. Sa ilalim ng Task Force Against Road Obstruction, 11 barangay hall ang giniba natin. Hindi dahil galit ako sa kanila, kundi dahil inirereklamo sila at lantaran namang mali. Ngunit ito ay ipinatutupad natin hanggat maaari sa pangkalahatan. Hanggat wala nagrereklamo, tinitiis ko na lamang. Ibig sabihin, I'm trying to apply the live and let live principle. As long as hindi ka nakakapamerbisyo, wala naman nagrereklamo, titiisin na muna natin. Ngunit kailangan nyo munaway. Ako'y may obligasyon sa pangkalahatan, hindi sa pang-iilan lamang. With that, mga kababayan, nakita nyo naman, ilang taon nang madilim ang Skyway. Ilang aksidente na ang naitala sa MDRRM mo. Pero malugod ko pong ipaalam sa inyo, kung di pa kayo nakapamasyal sa lahat ng bahagi ng Skyway na nasa loob ng Maynila, nalatagan na ng 1,162
LED tunnel lights sa 4.1 kilometer sa highway sa Skyway Stage 3 sa lungsod ng Maynila na tinapos lamang less than 45 days. Salamat, Engineer Randy Sadak at 10 ng iyong mga empleyado. Salamat, Ramon Ang. Mabasa ka sana ng ulan. Dumami ka pa. Bakit ko pinagpapasalamat? Lumiwanag, naglagablab ang Quirino hanggang Subil, ang Quirino hanggang Zamora, ang Quirino hanggang Linaw. Walang tosgas ang Maynila. Libre po natin nakuha. On behalf of the people of Manila, I am now going to address this to all. Probahan natin immediately, and I think, if I'm not mistaken, 2 weeks pa lang tayo sa pamahalaan, inaprobahan natin 143 million pesos galing sa Special Education Fund para pondohan ang One Smart TV, One Classroom sa lungsod ng Maynila. Pagbili ng laptop sa mga teachers, pagbili ng tablet armchairs at workbooks para sa mga mag-aaral. Ito ay para sa 397 kindergarten classroom sa ating pampublikong paaralan. Hangad din natin na makapagturo at makadagdag sa aktibidades, mahalagang aktibidades ng ating mga bata. In just 100 days or less, 2 bagong library na itatatag sa lungsod ng Maynila. Moving forward, and before we end, I have so many reports. Inano ko na lang yung mga medyo masarap, yung mga rekado. Someday, anyway, I'm always reporting to you every Friday. Wala naman kaming kinukumplit. Now, nais ko lamang ipaalam sa inyo. Saan tayo tutungo? Una, nakikiramay ako sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Now, as we were advised, as we were informed in the past years by so many agencies, we in Metro Manila, not Manila alone, but in Metro Manila, we must come and be prepared with the big one. Kaya, ang una natin gagawin, magkakaroon na tayo hindi lamang sa eskwelahan, hindi lamang sa opisina. Magkakaroon tayo, kakailanganin ko kayo, mga chairman, mga kagawad, we need to do this for our sake. When the time, pag iyan nangyari, hindi natin maka-quantify. Yes, we are prepared on some logistical capabilities, but we as constituents, as people, as citizens, must come prepared. We will conduct annual community-based simulation earthquake drill sa buong Maynila at kailangan ko ng tulong ng 896 barangay. Magsisimulate tayo ng umaga, may araw. Magsisimulate tayo ng tanghali, tirik ang araw. Magsisimulate tayo ng gabi, baka hanggang mangyari habang tayo natutulog, baka hindi na tayo magising. We will never know it's when and how big and how hard we are going to be hit in Metro Manila. But we must come prepared. Ito naman ang mga sumusunod na tutunguhin natin. May awa ang Diyos, loobin nawa ng Diyos.
pagbigyan tayo sa ating magiging kahilingan sa Pangulo ng Bansa. Nabigyan tayo ng usufruct agreement sa Intramuros Golf Course to be converted as open green space or Intramuros Forest Park. Total, puro halos taong gobyerno lang nakikinabang sa golf course na yun. Bakit hindi na lang pakinabangan ng mga nanay at tatay kung senior citizen na makapag-jogging-jogging sila? Ang mga kabataan may malalakaran, ang mga tao may mapapasyalan. Kung kayo'y nakarating na sa New York, hindi po sa Cubao, pero silang tinatawag na Central Park. And that's is our aspiration. This, if given a chance, brought to us the management or given to us the management of this. This will be the future of our children. Open green space in the city of Manila. Kaya ang hiling ko lang, sister, ang hiling ko lang kahit usufruct lang. Yung pang-tosgas, paala na. Sabi nga, ano sabihan sa English? Do your best and God will take care of the rest. Santa Ana National Shrine, Plaza Calderon. I will flatten the entire area to make it seamless that your peripherals and yung vista ng tao pagpapasok ka sa makasaysayang Santa Ana, ang makikita niya yung makasaysayang simbahan ng Santa Ana, hindi ng kable at kung ano-ano mga istruktura doon sa Calderon. We'll bring back the old days, the glory days of Santa Ana. Yan ang yaman ang Santa Ana. We will take care of it. We will redefine it to make it more appealing and looking back with our heritage. Loton Underpass. Sa Santa Ana, wala tayong hihingin, pera na lang. Sa Loton, pwede tayong manghingi, pero pwede rin tayo pera na lang. But this is gonna be our Loton Underpass in the coming years, hopefully. Of course, nakita nyo na ang mga Europeanong design ng pamantasang lungsod ng Maynila. Parang gusto kong mag-doktor. Pinondominium 2 at pagkakahingi ako kay Presidente, isasabay ko na yung Pinondominium 3. Ako po'y naglalahad. Pakinggan nyo't maigi ha. Merong kakayanin, merong papangarapin, merong hihingin. Pero hindi ako titigil until we achieve those. There are properties of the national government underperforming. And today, to prove to you my aspiration, why am I looking into this? Paglabas niyo po dito, nyumangga lang kayo sa kanan. Diretsuhin niyo bago magkirino. Diretsuhin niyo po. May malaking lote, underutilized, owned by the government. What we going to suggest to the President, itayo ang Bureau of Plant Industry in City vertical housing program about 4 buildings. That is our going to be suggestion to the national government. At patuloy
patuloy natin popondohan ang Land for the Landless program ng lungsod ng Maynila. Again, we used to own this, but napabayaan, nakuha sa atin, natalo tayo sa kaso, nauwi sa national government. But we own it. We own it. But just for the sake of being in unison to our national government, we are going to ask, hopefully, to have usufruct of our great jewel of the city of Manila, the operation and management of Metropolitan Theater of the city of Manila. Sayang, Lou Veloso at iba pang mga artista sa teatro. Sayang, yung mga mag-aaral natin. Sayang, yung malikhain natin mamamayan. Ito man lamang, sana, kung hindi maibalik sa atin ang pag-aari, sana tayo na ang operation and management. And I think, kayang-kayang patakbuhin yan ng ating direktor na si Cristal Bagaching ng DTICA. Sa mga taga-Sampaloc, taas ang kamay. Sa mga taga-District 3, taas ang kamay. Taga-District 2, taas ang kamay. Isa sa problema ng 2, 3, 4, nung tinamaan ng train, nung tinamaan ng skyway, nung tinamaan ng connector, nabakante ang lote. Ito ang pangarap ko para sa inyo. Hopefully, payagan tayo ng TRP. Public parking space under the skyway. Para kayo na mga barangay chairman, araw-araw na lang, most likely o buwan-buwan, nakakatanggap kayo ng away kapitbahay dahil sa paradahan pa lang. This will be the solution at creating space, utilizing space underneath by the constituents, by the community. Ang kailangan lang dito, mind you, ito walang tosgas masyado. Piyahit lang ang tosgas nito. Ang kailangan lang dito, national government, TRB, Skyway, and Office of the President. Why? Tingnan po natin, kabisado yan ang mga taga-2. Kabisado yan ang mga taga-3, taga-4. Pansinin nyo, dalawang bakanting lote yan. The other vacant space is for the future of rail. But underneath is gonna be an open space for life. Then, I think we'll put it in better use. And that is our proposal. Parking space under Skyway and Lex Connector Viaduct through DOTR and TRB. Now, mga kababayan, as you can see, Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, hindi na po ito mga picture. Kasi community, San Sebastian residence that we are about to deliver, San Lazaro residence that we are about to deliver, and Pedro Hill. Sa mga nabola na ito raw ay rent to own, I hope hindi pa kayo nagbayad. Dahil naawa ko sa inyo. Hindi siya pwede maging rent to own kasi po wala po siyang titulo. Ang rent to own is something that you own later on.
wherein the City of Manila giving it to you for 2,000 pesos. Almost free. At pagdating ng araw, ayaw mo na, umasenso ka na, lahat ng hinulog mo 2,000 pesos, ibabalik pa sa iyo ng lungsod ng Maynila. Why change it? That's why maraming hindi makaapil. Bakit? Sino may extra 15,000? Sino may extra 10,000? Sino may extra na 20,000 na mahirap o empleyado? But rest assured, in the coming days, we'll bring back the old and I think most effective and most convenient at mas kaya ng utaw yung sistemang nagawa na natin under the NCT Vertical Housing Program. Mga taga-lungsod ng Maynila, mga barangay official, stakeholders, maraming salamat sa oras na pinagkaloob niyo sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat. I think first time kayo nakakita ng CDC sa ating mga stakeholders. This is the way. This is the way, and it should be the only way to conduct a City Development Council meeting. You must participate. You are included. Hindi kailangan magpubli sa taong bayan sa paglalahad ng tatahakin ng ating puso. Maaaring ang iba'y hindi mauunawa. Maaaring iba'y nakauunawa. Pero ang malaga, ang katapatang pagbubuklak ng plano, ng gastusin, ng tinaha at tatahakin. Yan ang halaga kung bakit kayo ay inimbitahan namin upang maging bahagi ng isang importanteng gawain ng lokal na pamahalaan at ng kanyang mamamayan, isang beses, isang taon. Kaya buong kababaang loob, with all humility, I am grateful to you today. Thank you for your time. Now, I, your mayor, in my own little way, sa maliit kong kaparaanan, bagamat marami pa tayong susuungin na suliranin, marami pang fiscal engineering ang ating gagawin. Marami pang pagtatagpi-tagpi na mga nasira. Pumanatag kayo. Hindi ko sasayangin ang araw na pinagkaloob niyo sa akin today o sa araw nito. Pipilitin kong mag-inam at maging epesyente sa darating na 1,000 araw ng buhay natin. At may awa ang Diyos, lutahan nyo na. Huwag na kayo makinig sa chismis. Kung lulubin ng taong bayan, mananatili ako ng 10 taon sa lungsod ng Maynila. Pagod na ako. And with all honesty, time to retire naman ako pagdating ng araw. But now, are we going to be successful? I love you too. Loobin naman ng Diyos na magtagumpay tayo. Is it gonna be easy? No. With the fiscal situation, the scientists,
for the economies that I have consulted, we are going to recover by 3 to 4 years. So be it. What matters most today is that there will be direction. May pupuntahan na tayo. Kaya nagsusumamo ako sa inyo, mga chairman, mga barangay official. Basta ako, sa FNR, paniwalaan nyo hindi, pinatawad ko na ang ilan sa inyo. Help me heal the city. There is a long journey to success. Mahirap matagpuan ng tagumpay. Ang dami kong bakokang. Alaala ng aking pagkakadapa bago ko napuntungan ang lamesang ito. The road to victory is not easy, but it is not impossible. We may fail from time to time, and I may, and some of us may. But we will not fail moving forward. We will continue to move forward, way forward. And I'm proud and I'm happy to be with our Congressman Joel Chua. Dr. Giselle Bacena. Congressman Erwin Chen. Pasensya na kayong tatlo, ang pinaka-paborito ko, Ernex Juricio. Nag-dislito ko kasi. Yes. It's him. Ako. Who am I? Not to forgive. I'm no God. I'm no perfect. I have shortcomings and mistakes. And that's why I always believe, kung si Jesus nga nagpatawad, kaya ako pa kaya. I love you. Rally to me. Samahan ninyo ako. Samahan ninyo ako sa pagkakadapa, sa pagbangon, sa paghinto, sa pag-abante. Samahan ninyo ako because I alone cannot do this. 2 million Manileños, 3 million daytime. Day and night, thinking of it, na sana maliwalas ang kanilang kapaligiran, panatag ang kanilang pamumuhay. Nakakauwi sila ng ligtas, nakapaghahanap buhay sila. It's not easy. That's why I beg each and every one of you, to the private sector, to our institution, to the businesses, to the department heads, to my co-workers in city government, to my vice mayor, to my councilors, to everyone. Help me. Let's come together and let's make